Mapagpalang gabi mga kapatid, kamusta kayo? Uwi ko lang galing work. Quick vlog lang tayo, meron kasing information na dumating sa akin kanina. No? Share ko na rin agad para ready na ba? May kawork ako na Bangladeshi. Ah, Kinausap niya ako, sabi niya, yung agency niya na naka-base sa UK, naghahanap ng mga Filipino applicants. And then, humihingi siya sa akin ng tulong. Sabi niya, yung boss ko sa agency, gustong kumuha ng maraming Pilipino sa Pilipinas. Kasi nga meron na daw agreement yung Croatian, tapos Philippines na, alam mo yan, magpo-provide yung Philippines ng mga worker dito sa, napanood nyo ba yun sa news? And, ano pa ba? Sabi niya, this year, gusto nilang kumuha ng 300 applicants na manggagaling sa Pilipinas. Sabi ko, ano ko muna, aralin ko muna. And then, tinanong ko kung anong klaseng work. Sabi niya ngayon, yung kailangan namin ng, hindi, sabi niya, ang gulo, di ba? Sabi niya, yung 300 na yon, kakailanganin namin yon i-process sa month ng May. But for now, sabi niya kahit magbigay ka muna sa amin ng mga 5 o 10, 20 applicants, okay lang yon. Ang work is sa hotel dito sa Croatia, sa Split, seaside yon mga kapatid. Sabi niya sa akin, sabi ko magkano yung salary doon na offer. Sabi niya 1,000 plus accommodation provided by the company plus 1 free meal habang naka-duty. Ito lang yung mga sinabi sa akin na pag-usapan namin kanina. Verbal pa lang. And then, sabi ko hindi. Gusto ko munang malaman yung buong information. Bigyan mo magkano yung sahod. 1 year contract daw. And syempre, pag nagustuhan ka daw, kikip ka. Kung hindi naman, hindi hanap ka ng bagong work dito. So, what else? Ano pa yung napag-usapan namin? Ayun, kaya gumawa na rin ako ng vlog. Actually, parang nirarush nga nila ako eh. Sabi ko, uy, hindi naman ako agency. Sabi ko, nag-vlog ako, marami nagko-comment sa akin. Sabi ko, baka mabigyan kita ng mga applicant na galing sa Middle East. Which is mas madaling way, no? Kaya sa mga tropa dyan, mga ate, kuya, nasa Bahrain, Qatar, Kuwait, Dubai, Saudi, dahil nag-zoom. Ikaw zoom. Bakit nag-zoom? Ayun, sa mga nanonood sa akin dyan, mga kapatid, at gusto nyong mag-work dito sa Croatia, ayun nga yung bagong opportunity na yun. So, pwede nyo siyang applyan. Actually, gusto kong alamin muna, mga kapatid, bago kayo isalang doon kung ano yung sitwasyon. Pinakita nila sa akin yung mga proof. Actually, yun talaga yung agency nila. So, sobrang legit talaga, no? Yun yung nagpaalis sa kanila, galing Bangladesh, nakapunta dito. And sabi nung kawork ko, doon pa nga yung mga kaibigan ko nag-work pa din. Sabi niya, I have 80 Bangladeshi still there working. Mga bagong apply, bagong dating dito. Siguro mga 1 year na yun nandito. And then, sabi ko, sige, magbablog ako, magpo-post ako ng vlog. Then, ayun nga, sa mga gusto mag-work dito, ilalagay ko yung number ko sa description. And then, PM nyo ako sa WhatsApp, mga kapatid. Ano ba? Ilagay nyo yung name nyo, kung saang bansa kayo, kung babae kayo o lalaki kayo. Yun lang mga kapatid. And then, kapag kinausap na nila ako, hey, kailangan ko na ng 10 tao, 5 tao, 20 tao, irerekta ko na kayo for interview mga kapatid. No? Ganun na lang, no? Siyempre, tulong na din to sa mga gusto magtrabaho dito. But for now, wala akong mabigay na specific. Wala pa sa akin yung papel. Sabi may isisend daw sa akin papel. Yung job offer, anong klaseng job, magkano yung sahod, or I think sa inyo isi-send yun kapag na-interview kayo. Pero ang hinihingi ko kasi, sabi ko kaya kita mabigyan ng tao kasi may mga kaibigan din naman ako sa Middle East.
na pwede kong kunin. Sabi ko, kaya kitang bigyan ng 5 o 10 tao. Pero bigay mo muna sa akin kanong klaseng work yung hinahanap mo kasi baka kailangan mo ng magtatrabaho sa hotel tapos bigyan kita ng mekaniko, di ba? Hindi naman yun, brad, ha? So sabi ko sa kanya, kausapin mo yung boss mo sa agency. Kamo, ibigay sa akin yung yung information ng work, anong klaseng work sa hotel man yan, cook ka man, assistant cook, cleaner, blah blah blah, or some work man yan, ibigay nyo sa akin para pag kumuha ako ng tao or naghanap ako sa internet ng tao, at least makakahanap ako ng tao na specific na qualified dun sa work, di ba? I mean, makes sense, di ba? And then, yun lang. O kung ano man yung work nyo mga kapatid, saang work man yan, chat nyo lang ako, PM nyo ako sa ilalagay kong number sa description, PM nyo ako sa WhatsApp. And then, kasi hindi ko kasi maibigay yung specific na kailangan talaga nila eh. Pero ang sinabi sa akin, magtatrabaho sa hotel. Sabi ko, kailangan ba with experience? Sabi niya, hindi, basta marunong mag-English lang, okay na yun. Yung mga nandun ngang kasabayan ko, sabi niya walang alam eh. Dinilagay sa kusina, walang alam. Basta marunong lang mag-English, tuturuan naman daw. So sabi ko, it's okay. And then, kaya yung sabi ko, PM nyo lang ako, pangalan nyo, babae ba kayo o lalaki, saang bansa kayo. And then, kapag kinontak na nila ako ulit, actually, hinihintay ko lang talaga yung tawag ng kawork ko ngayon. Kasi siya yung may kausap dun sa boss eh. And then, excited din ako kasi pwede ko makuha yung mga kaibigan ko dito. At the same time, sa mga nanonood na rin sa akin. So, pwede ko kayong matulungan mga kapatid. Wala akong alam kung magkano yung babayaran ng placement fee. Hindi ko talaga alam. Malulubat na yung ko in 5 seconds. Continue tayo mga kapatid. So, yun na nga. Sabi ko, wala pa akong idea. At saka, ayun. Siguro na-excite lang din ako i-share to. Kasi sabi niya sa akin, seryoso ka ba? Kasi marami kaming kailangan Pilipino. Sabi ko, seryoso din ba kayo? Sabi niya, oo, basta kailangan ng boss ko, makakapag-provide ng applicant. Tapos kami na yung bahala sa papel. Sabi ko, sige, bigay mo sa akin yung information. And ayun na nga, sabi niya, wait, hingin ko sa boss ko, gumagawa na daw ng papel yung boss niya kanina. Sabi ko kasi, kailangan ko ng information, anong work ba yan, saang location, magkano yung sahod. Alam mo na, para syempre, pag nagsabi ka sa kapwa mo Pilipino, man, hiring yung ko dun, kakilala ko dun. Syempre, tatanungin nun, anong work, magkano sahod. 'Di ba? So, sabi ko, bigay mo muna sa akin yung information na ganun, tapos para pag nag-share ako ng information sa vlog ko, I mean, may sasagot ako, 'di ba? Or pag kumuha na ako ng applicant, may sasagot ko yung tanong nyo. But anyways, yung palang yung nasi-share sa akin, and update ko kayo soon. Wala pa akong idea kung magkano yung magagastos nyo. And ano pa ba? I think yun lang. So, I think importante ngayon sa mga willing mag-work dito, sa mga interested, sa mga makapanood nito. Importante na PM nyo ako sa ibibigay kong number. And then, yun nga, pag nangailangan sila, erekta ko na kayo doon. Kumbaga, ila-line up ko na kayo ba? Hindi yung pag nangailangan sila, maghahalughug pa ako. Yung man, may tropa ka ba dyan? Kailangan ng tao doon sa So, PM nyo ako, ila-line up ko kayo doon sa WhatsApp. Tapos, kapag kinontak nila ako, kinausap nila ako ulit, maybe tomorrow, pwedeng bukas or the next day, kapag kinausap na nila ako, edi pa-line up ko na kayo for interview. Nagets yung mga kapatid. Sana nagets yung medyo magulo ata paliwanag ko. But anyways, sa Pilipinas, 300 applicant daw yung kailangan nila. Hindi ko alam kung anong klaseng work yun. I think sa mga yata, yung mga restaurant, tapos sa ba? Hotels. I don't know. Pero yun yung naisip ko kasi yung pinapahanap sa akin tsaka nabanggit sa akin, hotel eh. So, sa mga nasa Pilipinas, sabi niya sa akin, mag-ready ka sa May kung seryoso ka. May kailangan natin ng ng 300 applicants.
So, baka matulungan mo kami. Siyempre, marami din akong kakilala sa Pinas, di ba? Baka matulungan ko yun, makakarating dito. So, yun, sabi ko sa kanya, kailangan ko muna makapaghanap ng agency na mag-aayos ng papel nila kung sakali. So, ngayon, mga kapatid, naghahanap ako ng agency na pwedeng makatulong sa inyo. Kasi, yung company na yon or yung, ano ba tawag doon? Yung agency na yon, ipoprovide niya yung papel nyo, yung working permit nyo, yung mag-a-apply sila ng visa nyo. So, ang mangyayari nyon, kailangan natin ng agency nyo na mag-aayos ng papel nyo sa Pilipinas. Kaya sabi ko, hindi ko muna inuuhan eh. Sabi ko, kaya kitang bigyan ng tao, pero manggagaling muna sa labas ng Pilipinas. 'Di ba? Kasi, I think mas mabilis pag nasa labas ng Pinas eh, like sa Middle East. Pero sa mga Pinoy na nasa Pilipinas na makapanood nito at interested kayo mag-work dito, chill lang kayo mga kapatid. Kapag kumuha siya sa akin ng 300 na katao man, maghahanap tayo ng agency na magpa-process ng papel nyo man. So sa mga Pilipino na makapanood nito nasa Pilipinas, gusto nyo mag-work dito sa Europa, especially dito sa Croatia, kapag kumuha na sila sa akin o seryoso baga dumaan kami sa meeting ba? In-explain sa akin lahat. Just tingin kong maganda. Siyempre, check ko lahat yung mga kapatid. Kailangan maayos kayo dito, di ba? Tsaka mapoprocess kayo na maayos. Kapag everything is okay na, kailangan na nila ng 300 na tao, maghahanap tayo ng agency na pwede mag-ayos ng mga papel nyo para makuha kayo mga kapatid. No, tayo na, ibigay ko kayo lahat doon, no? Kailangan nyo ng 300 na tao. Yan, i-hire mo lahat yan. Di ba? Kahit sino lang sa inyo, mag-comment kayo sa akin, mga G. Tayo na, pagka nakailangan na siya ng 300 na tao, tapos may nakuha na tayong agency magpa-process ng papel nyo. Pa-interview ko kayong lahat doon, mga kapatid. So, stay put lang kayo dyan, mga man. For now, yun pa lang yung masishare kong info eh. Siyempre, masaya din ako kasi mga ganitong bukas na pinto o opportunity, like pwede ko matulungan yung mga kakilala ko, kapatid ko, pinsan ko, di ba? Or mga tropa sa Middle East. So excited din ako i-share tong mga ganitong bagay, no? But anyways, hanggang dito lang yung vlog ko, G. Mabilisang sharing information lang tayo. Then, I'll update you soon, mga kapatid. Mga magayang daliri ko man. Tayo ng basketball kahapon. Sakit yan. Ayan, no?